Nakatulog ako ng mahimbing nang bigla akong ginising ng isang kakaibang tunog mula sa tabi. Tahimik ang kwarto pero may mga aninong sumisilip sa pagitan ng puwang ng pintuan. Nagulat ako at biglang tumayo, nanginginig ang boses ng tanungin ko, kailan ka pumasok? Ano ba to? Si June, ang anak ko, ang may-ari ng aninong iyon. Nakangiti siya ng medyo pilit at sabi, Mama, pasensya na po. Gusto ko lang po subukan. Nagtaka ako. Subukan? Ano ba ang gusto mong subukan, anak? Bumaba ang ulo niya at sinabi ng tapat, alam niyo po, tuwing gabi, naiintriga po ako sa mga usapan niyo ni Papa. Minsan may nakita akong maliit na butas sa pintuan, kaya palihim kong pinakinggan. Gusto ko lang pong maranasan. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Bakit mo kailangang gawin yun sa akin? At nakita ko pa nga yun. Napakipot ang balikat niya at biro pa niya, seryoso po, Mama, sa tingin ko kaya ko pang gawin yun ng mas maayos kaysa kay Papa. Iba kasi ang pakiramdam kapag ako mismo ang gumagawa. Naramdaman kong nanginginig ako sa takot. Saan mo naman nakuha yung kumpiyansa na yan? Punta ka na sa kwarto mo, June. Bumalik siya sa kwarto na parang nananaginip at habang nakaupo ako, paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Hindi ako nakatulog buong gabi, iniisip ang relasyon namin bilang pamilya at ang mga lihim na bumabalot rito. Habang dumadaan ang malamig na hangin ng gabi sa bintana ng aming maliit na bahay sa bayan ng Lipa, parang nilalamon din nito ang puso ko ng lamig. Kinabukasan, habang naghahanda si Tatay Renato para sa trabaho, nakaupo pa rin ako sa sala na puno ng kalituhan. Tahimik na nakatingin si June sa kanyang telepono, halos hindi gumagalaw. Pagpasok ni Tatay sa kanyang kwarto, mabilis na sumunod si June sa kwarto niya. May kakaibang tensyon na bumalot sa bahay. Habang papunta ako sa banyo, napansin ko si June na muling sinusubukang palihim na pumasok sa kwarto namin. June, anong nangyayari? Bakit ka ganyan? Tanong ko, ngunit tumango lang siya at hindi nagsalita. Alam kong may tinatago siya. Napagpasyahan kong hindi na ito pwedeng palampasin. Sinimulan kong bantayan ang kilos niya. Hindi nagtagal, nalaman kong gabi-gabi siyang nakikinig sa pagitan ng kwarto namin ni Tatay, sinusubukang makuha ang mga usapan namin. Ang pagiging mausisa ni June ay tila lumampas na sa hangganan, sumisilip na siya sa mga lihim ng pamilya namin. Pagdating ng gabi, nagluto ako sa kusina na suot ang isang malambot na beige na knit sweater at komportabling jeans na may brown loafers na may maliit na takong. Sa pulso ko ay nakasilver na simpleng pulseras. Nakatingin ako kay June na nakaupo sa sofa habang nag-iisip ng malalim. June, kailangan na nating itigil ito, sabi ko. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang pagkalulong sa sarili mong mundo. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Mama, naghahanap lang po ako ng totoong kwento ng pamilya natin, yung mga hindi alam ni Papa. Naramdaman kong masakit ang puso ko sa mga salitang iyon, pero sinubukan kong intindihin. Nang dumating si Tatay ng gabi, pagod na pagod ako. Suzy, kung ganito ka palagi, baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor, sabi niya na may pag-aalala. Tumango ako, nga, hindi na ako makatulog. Iniisip ko si June at yung mensahe na natanggap ko kagabi. Naalala ko ang kakaibang text na dumating sa akin mula sa isang hindi kilalang numero, lahat ay nagsisimula pa lamang. Maghanda kung nais mong malaman ang katotohanan. Hawak ang telepono, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang gustong sumabog. Sino kaya ang nagpadala ng mensaheng ito? Hanggang saan kaya ang lalim ng problemang ito? Habang umiikot ang malamig na hangin ng gabi sa aming bahay sa Lipa, nakasuot ako ng isang makinis na cream-colored knit na sweater na may kasamang simpleng itim na slacks at beige flat shoes. Ang buhok ko ay maluwag na nakatali at may nakasabit na maliit na pendant sa leg ko. Sa paligid ay tahimik, pero sa puso ko ay nag-uumapaw ang kaba. Hindi ko alam kung anong klaseng laban ang naghihintay sa amin, pero handa akong harapin ito para kay June at sa pamilya namin. Kinabukasan, pumunta ako sa isang kilalang counseling center sa Lipa City. Naka-navy blue blouse ako na malumanay ang pagkakakulot, kasabay ng itim na slim fit na pantalon at komportableng black flats. Nilapatan ko ng simpleng makeup ang mukha ko, habang ang buhok ko ay nakalagas na maluwag, parang gustong magpahinga sa alon ng hangin. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ni Ate Mina, ang counselor namin.
Siya ay nasa mga 30 anyos, may maayos na buhok na nakabun, nakasuot ng beige blouse at madilim na berde na palda. Simple lang ang makeup niya pero may aura ng katiwasayan na bumalot sa kanya. Nakasuot siya ng itim na flats na may maliit na takong na parang sinasabi, kahit gaano man kahirap, kaya natin to. Suzy, kumusta ka na? Ano ang dahilan ng pagdating mo? Tanong niya ng mahinahon. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Wala na po si June sa bahay. At may mga kakaibang nangyayari na hindi ko maintindihan. Parang may mga sikreto kami na unti-unting sumisira sa pamilya namin. Tumango siya habang isinulat ang mga sinabi ko. Ano ang mga pagbabagong napansin mo kay June? Simula pagkabata niya, medyo iba siya, pero nitong mga nakaraang buwan, lalo siyang naging kakaiba, sagot ko. Palihim siyang pumapasok sa kwarto namin ni tatay, kumakain siya ng gamot na hindi ko alam, at lagi siyang naglalakad na parang may tinatago. Tahimik si Ate Mina saglit bago tumugon, kapag may mga ganitong sikreto at takot, kahit sino ay mapapagod. Kailangan mo ring magpahinga, Suzy. Umiti ako ng pilit. Nga po. Hindi na ako makatulog. Lagi ko na lang iniisip si June at yung mensahe na natanggap ko kagabi. Napatingin siya sa akin nang may pag-aalala. Anong mensahe? Ipinakita ko sa kanya ang screen ng telepono ko. Lahat ay nagsisimula pa lamang. Maghanda kung nais mong malaman ang katotohanan. Napataas ang kilay ni Ate Mina. Mukhang may intensyon ang nagpadala nito na guluhin ka. Hindi ito basta-basta. Habang umuuwi ako mula sa counseling center, dumaan ako sa tabing dagat ng Lipa. Ang malamig na hangin at amoy alat ng dagat ay nakapagpasariwa ng isip ko, ngunit mas lalo lang akong naging balisa. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Hello, sagot ko ng medyo nanginginig. Isang malamyos ngunit may pangamba na boses ang sumagot, Suzy, ang katotohanan na kailangan mong malaman ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Hindi simpleng pagkamausisa lang ang dahilan ng mga nangyayari kay June, siya ay nalulunod na sa dilim. Maghanda ka. Napatigil ako sa paghinga. Sa buhangin ng tabing dagat, napansin ko ang dalawang hanay ng yapak. Isa ay medyo malaki at malalim, at ang isa ay maliit at bahagyang malabo, na parang isang batang nagtatago. Napangiti ako ng bahagya. Parang nagtataguan kami ni June dito, bulong ko sa sarili. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may tinatagong takot na biglang dumampi sa akin. Sa loob ng bahay, biglang kumurap ang ilaw ng sala. Isang malamig na boses ang mahina kong narinig, handa ka na ba, Suzy? Ang totoong kwento ay magsisimula na. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa sofa, nakasuot ng cream-colored silk blouse na hugot sa katawan, itim na slacks, at beige na loafers na may bahagyang kinang. Sa leeg ko ay may simpleng gintong kwintas, at sa pulso ay isang maliit na relo na may diamante. Habang nakatitig ako sa bintana, ramdam ko ang bigat ng mga paparating na pangyayari. Ang gabing ito sa Lipa ay puno ng misteryo, at ako, si Suzy, ay handang harapin ang dilim para sa anak ko. Habang nakaupo ako sa sala, suot ang aking paboritong malambot na cream-colored silk blouse na mahigpit sa katawan, na nagpapakita ng mga banayad na kurba ng aking baywang, at itim na slacks na nagpapahaba sa aking mga binti. Napansin ko ang dahan-dahang paglakad ng anino sa pintuan. Ang beige loafers ko ay tahimik lang na sumalubong sa sahig habang dahan-dahan akong tumayo, nakadikit ang pulso ko sa maliit na diamante na relo na nakasilip sa ilalim ng manggas. Who's there? Tanong ko nang may bahagyang nanginginig na boses, pero matatag. Walang sagot, pero may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko si June nakasuot siya ng itim na hooded jacket, medyo malasuot na maong, at puting sneakers na buhat-buhat ang kalumaan. Ang kanyang mga mata ay malamlam at tila may tinatago, ngunit may kakaibang determinasyon na nakasisilaw. June, anong ginagawa mo dito? Nakakatakot yang itsura mo, sabi ko, pilit na pinipigil ang kaba. Mom, pasensya na po. Pero hindi ko na kaya magtago pa. May malaking problema po ako, sagot niya habang mahigpit na yakap ako. Habang niyayakap ko siya, naramdaman ko ang init ng katawan niya, pero mailamig na naiiwan sa kanyang mga mata, parang may mundo siyang kinikimkim na hindi ko pa alam. Sa kanyang kamay, may bitbit siyang luma at medyo maruming bag, ito po ang dala ko, sabi niya habang ibinubukas ang bag sa loob nito, may isang maliit na kahon na kulay itim,
may mga komplikadong disenyo na pilak ang nakaukit sa ibabaw. Anong meron dyan, anak? Tanong ko habang hinahawakan ang kahon, at ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy mula rito. Mom, sabi ng isang tao na ito ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Pero delikado ito. Kung hawakan natin ito, delikado ang pamilya natin, sinabi niya habang tumitig sa akin. Biglang pumutok ang ilaw sa bahay, at napuno ng dilim ang buong paligid. Nagsindi si June ng flashlight mula sa bag, at ang malamlam na liwanag ay nagbigay ng kakaibang anino sa mga pader. Mama, ito ang pintuan ng katotohanan. Kapag binuksan natin ito, bubukas ang mundo na hindi natin inaasahan, bulong niya. Biglang may narinig kaming mabibigat na mga hakbang sa labas ng bahay. May tao yata, bulong ni June, at mabilis siyang lumapit sa bintana para silipin. Sa kadiliman, may mga anino na umiikot sa paligid ng aming bahay. Ang lamig ng hangin ay tila dumami at para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Mom, hindi ito tungkol sa atin lang. Malalaki ang laban na kailangan nating harapin, sabi niya, habang mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Dumampi sa akin ang malamig na hangin, at sa likod ng aking isipan ay may tinig na nagsabing, handa ka na ba, Suzy? Hindi na ito laro. Ako at si June ay naglakad patungo sa labas ng bahay, nakasuot ng mga maingat na damit para sa laban na haharapin namin. Ako ay may cream-colored trench coat na nakatali sa baywang, at siya ay may itim na hooded sweatshirt. Habang lumalakad kami sa madilim na kalye, inilapit ko ang itim na kahon sa dibdib ko, ramdam ang bigat na misteryo na dala namin. Sa likod ng isang madilim na sulok, may isang babae na nakapula na damit at may mahabang itim na buhok ang biglang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng malamig na apoy, at ang kanyang mga labi ay nakangiting tila may itinatagong lihim. Suzy, June, handa na ba kayo? Ang totoong laban ay ngayon palang magsisimula, sabi niya, at ang kanyang tinig ay tila kumikiskis sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ko na hindi na ito basta problema ng pamilya, kundi isang laban sa dilim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Habang naglalakad kami, narinig ko ang isang malamig na tawa mula sa dilim. Ang pakiramdam ko, may mga mata pang sumusubaybay sa bawat hakbang namin. Nakakakilabot, di ba, Mom? Bulong ni June habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Anak. Pero kahit anong dilim ang dumating, magkasama tayo. Hindi ka iiwan ng nanay mo, sagot ko, habang pinipilit maging matatag. Sa likod ng aming mga yapak, may isang lihim na unti-unting bumubukas, isang misteryong magdadala sa amin sa pinakamalalim na dilim ng aming pamilya. Ngunit ano nga ba ang laman ng itim na kahon? At sino ba talaga ang babaeng iyon na tila may kapangyarihang nilalabanan namin? Ang sagot ay magsisimula lamang lumitaw sa susunod na hakbang ng aming paglalakbay. Kinabukasan, nagising ako na may bahagyang kirot sa liig at pakiramdam na parang may mabigat na nakasabit sa dibdib. Suot ko ang paborito kong lavender blouse na medyo maluwag ang fit, kasama ang puting midi skirt na nagpapalambot sa aking anyo. Sa paa ko ay beige flats na komportable sa paglalakad. Ang buhok ko'y natural na bumagsak sa mga balikat, may bahagyang kulot na parang alon sa dagat ng Batangas na malapit sa amin. Habang nag-aalmusal sa maliit naming kusina sa Lipa, si June ay nakaupo sa mesa, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong shorts. Nakatingin siya sa telepono niya na parang may iniintay na mensahe mula sa ibang mundo. Napansin ko na tila mailungkot sa kanyang mga mata, pero tinatago niya ito ng maayos. Anak, kumain ka na, sabi ko habang inilalapit ang plato ng sinangag na may itlog at tapa. Kailangan mo ng lakas para sa araw na ito. Ngumiti siya ng pilit, salamat po, Mati. Ngunit naramdaman ko na may gustong sabihin siya, kaya tinanong ko, may problema ba, June? Tumigil siya saglit, tumitig sa akin, at pagkatapos ay nagsalita ng mababa, Mama, may mga tao pa pala na sumusubaybay sa atin. Nakita ko sila kagabi, mga anino sa likod ng bahay. Napatingin ako sa kanya ng seryoso. Kailan mo sila nakita? Bakit hindi mo sinabi agad? Natakot po ako. Ayokong mawala pa kayo ni Papa, sagot niya habang humihinga ng malalim. Napahawak ako sa kanyang kamay, hindi ka nag-iisa, anak. Haharapin natin ito ng magkasama. Ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang bigat ng mga darating na pagsubok. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya akong pumunta sa aming maliit na simbahan sa bayan. Nakasimple akong damit, puting polo at navy blue na palda,
at ang buhok ko ay nakatali ng maluwag na ponytail. Kailangan ko ng panalangin at lakas para sa mga hindi pa malinaw na sagot. Habang naglalakad papunta sa simbahan, napansin ko ang mga mata ng mga kapitbahay na tila may halong pagkabahala at pagtataka. Ang maliit na bayan ng Lipa ay mahilig sa tsismis, at sa pagkakataong ito, ako ang sentro ng usapan. Sa loob ng simbahan, umupo ako sa isang bangko malapit sa altar. Ang amoy ng kandila at bulaklak ay nakapagpapakalma sa akin. Habang nakayuko sa panalangin, naisip ko si June at ang misteryosong kahon na dala niya. Biglang may lumapit na matandang pari na si Padre Miguel, kilala sa amin bilang mapagkalingang tagapayo. Nakasuot siya ng puting albi at simpleng krus sa lig. "Suzy, anak, napansin ko ang bigat ng iyong puso," sabi niya ng mahinahon. "Ano ang nangyayari sa inyong pamilya?" Ikwinento ko ang lahat, mula sa mga lihim ni June hanggang sa kakaibang mensaheng natanggap ko. Napailing si Padre Miguel, hindi ito basta-basta. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin agad naunawaan. Ngunit tandaan, ang liwanag ng pananampalataya ang pinakamakapangyarihan laban sa dilim. Nagbigay siya sa akin ng maliit na rosaryo na gawa sa kahoy ng santol, at sinabi, "Ito ay proteksyon mo sa mga oras ng kaguluhan. Huwag kang matakot." Habang nilalakad ko palabas ng simbahan, ramdam ko ang isang kakaibang lakas na pumapaligid sa akin. Ngunit sa kabila nito, may isang tanong na hindi ko mapigilang itanong sa sarili. Sino ba talaga ang babae na nakita namin kagabi na tila may hawak sa aming kapalaran? Pag-uwi ko, sinilip ko si June na nakatayo sa bintana ng kwarto niya, nakasuot ng madilim na jacket at maong na medyo luma na. Nakayakap siya sa maliit na kahon na may pilak na ukit. "Anak, handa ka na ba para sa susunod na hakbang?" tanong ko. Tumango siya ng dahan-dahan. "Mama." Pero natatakot ako. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Alam kong mahirap pero hindi ka nag-iisa. Ngunit bago pa man kami makapagplano ng susunod na hakbang, isang malakas na katok ang umalingaw sa pinto namin. Nakaramdam kami ng malamig na hangin ng dahan-dahang bumukas ang pinto, at naramdaman kong ang aming buhay ay unti-unting nagbabago. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa likod ng pinto? At sino ba ang nasa kabilang bahagi nito? Habang unti-unting bumubukas ang pinto, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa harap namin. Si Mang Rodel, ang kapitbahay namin mula pa noong bata pa si June, ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon. Ngunit ang mga mata niya ay seryoso at may daladalang kaba. "Suzy, June, may mga bagay akong kailangang sabihin sa inyo," malumanay niyang wika habang pumapasok sa loob. "Hindi ito basta-basta. May mga tao na sumusubaybay sa inyo dahil sa kahon na dala ni June." Nilapitan niya kami at ibinuka ang isang lumang dyaryo na may mga luma at dilaw na pahina. Nakatala dito ang tungkol sa isang lihim na grupo na matagal nang nagbabantay sa mga bagay na may kapangyarihan, mga bagay na maaaring magdulot ng panganib sa pamilya at bayan. Ang kahon na yan ay hindi lang basta kahon, paliwanag ni Mang Rodel. Ito ay susi sa isang mundo na matagal nang nakatago sa ating mga mata. At ang pamilya niyo ang susi sa pagbubukas nito. Napatingin ako kay June, na hawak pa rin ang kahon na parang ito ang kanyang huling sandata. "Anong gagawin natin, Mang Rodel?" tanong ko, puno ng pag-aalala. "May isang lugar dito sa Lipa, isang lumang bahay na matagal nang tinatawag na bahay ng mga lihim. Dito kayo dapat pumunta. Doon magsisimula ang inyong pagsubok." Habang pinapaliwanag ni Mang Rodel, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa aming pamilya. Ang mga mata ni June ay kumikislap ng determinasyon, ngunit may halong takot. "Ma, handa ka na ba?" tanong ni June ng mahina. Huminga ako ng malalim kahit natatakot ako. "Anak, handa ako. Para sa'yo, para sa pamilya natin." Pagkatapos ng maikling paghahanda, nilisan namin ang aming tahanan. Ako ay nakasuot ng malambot na puting blouse at navy blue na slacks, habang si June ay may suot na itim na hooded jacket at maong na medyo luma na. Habang naglalakad kami papunta sa lumang bahay, napansin ko ang malamig na hangin na humahampas sa aming mga mukha at ang mga anino ng mga puno na tila sumasayaw sa dilim. Pagdating namin sa bahay ng mga lihim, ang pintuan nito ay may mga ukit na kakaiba, mga simbolo na parang lumang baybayin at mga lihim na marka. Ang bahay ay tila may sariling buhay na nag-aanyaya ngunit nagbabanta rin. Pumasok kami ng dahan-dahan, dala ang kahon ni June sa loob, may mga lumang kasulatan,
mga larawan ng mga tao na tila kilala namin, ngunit hindi namin matandaan, at isang mesa na puno ng mga antigong kagamitan. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, na may nakaukit na mga simbolo na parang tugma sa kahon na dala namin. Anak, tingnan mo ito, sabi ko habang inilalapit ang aming kahon sa mesa. Parang may koneksyon sila. Biglang may narinig kaming mabigat na hakbang mula sa itaas na palapag. Ang aming mga puso ay tumibok ng mabilis habang naghahanda kami sa susunod na yugto ng aming laban. Sa dilim ng bahay, isang anino ang dahan-dahang bumaba, suot ang pulang damit na may mahabang itim na buhok, ang babaeng nakita namin dati sa kalsada. Maligayang pagdating, bati niya ng malamig na ngiti. Ang tunay na kwento ay ngayon palang magsisimula. Ang aming paglalakbay ay hindi simpleng paghahanap ng katotohanan, kundi isang laban sa mga puwersa na matagal nang nagkukubli sa likod ng aming mga buhay. Habang nakatingin kami sa bawat isa, ramdam namin na kahit gaano man kahirap ang haharapin, magkasama kami sa laban na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang tanong ay nananatiling lihim, sino ba talaga ang babaeng ito? At ano ang tunay niyang hangarin? Habang nakatayo kami sa loob ng lumang bahay, ang malamig na hangin ay tila dumadaloy mula sa bawat sulok, nagpapalakas ng tensyon sa paligid. Suot ko ang paborito kong malambot na pastel blue na blouse na may mahahabang manggas at itim na pantalon na may simpleng disenyo. Ang buhok ko ay maluwag na nakatali sa likod na may ilang hibla na malayang bumagsak sa paligid ng mukha ko. Si June ay nakatayo sa tabi ko, nakaitim na hooded jacket at maong, hawak pa rin ang itim na kahon na tila may sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pag-aalala at tapang. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay lumapit sa amin ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay tila mga kristal na nagliliyab sa dilim, at ang kanyang ngiti ay malamig, halos hindi maabot ng puso. Alam niyo ba kung ano ang kahulugan ng kahon na ito? Tanong niya ng mababa, habang hawak-hawak ang isang antigong susi na may kakaibang hugis. Sumagot ako ng may tibay, hindi pa namin alam. Pero nandito kami upang malaman. Umiti siya ng bahagya at inabot ang susi kay John. Ang susi na ito ay magbubukas sa pintuan ng isang daigdig na matagal nang nakatago mula sa karamihan. Ngunit maging maingat kayo dahil ang bawat pintuan ay may kapalit. Habang pinagmamasdan ni John ang susi, naisip ko kung gaano na siya kalayo sa pagiging isang simpleng binatang anak. Ang mga ngiti niya ay puno na ng mga lihim na hindi ko pa naiintindihan. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng bahay ay nagmistulang naglalaho at ang malamig na hangin ay naging mas matindi. Isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa itim na kahon. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Tanong ng babae habang inaabot ang kamay sa kahon. Si June ay tumango at dahan-dahang inilapit ang susi sa kahon. Sa sandaling ipinasok niya ito, nagbukas ang kahon at mula rito ay lumitaw ang isang sinaunang mapa na kumikislap sa dilim. Ang mapa na ito ang susi sa susunod na yugto, paliwanag ng babae. Dito ninyo matutuklasan ang mga lihim ng inyong pamilya at ang mga puwersang nagbabanta sa inyo. Habang hawak namin ang mapa, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Hindi lang ito laban ni June, kundi laban namin bilang pamilya. Ngunit bago pa man kami makapagplano, narinig namin ang malalakas na yabag mula sa labas ng bahay. Ang tunog ay nagdulot ng panginginig sa amin. May mga taong papalapit, sabi ng babae, na tila handang labanan ang sinuman. Nagmadali kaming tumakbo patungo sa isang lihim na pasukan sa likod ng bahay. Ang mapa ay nakatiklop sa loob ng kahon, habang kami ay nagmamadaling lumabas. Paglabas namin, nakita namin ang mga anino ng mga taong may itim na damit, tila mga mandirigmang nagbabantay sa dilim. Hindi ito matatapos dito, sabi ni June habang hawak ang aking kamay ng mahigpit. Ito ay simula pa lamang. Sa pag-alis namin mula sa lumang bahay, pumasok sa isip ko ang isang tanong na bumabalot sa dilim ng gabi. Ano ang tunay na ibig sabihin ng mapa na iyon? At hanggang saan ang kahandaang handang gawin ng pamilya namin upang harapin ang mga anino ng nakaraan? Habang naglalakad kami sa makipot na lansangan ng bayan ng Lipa, ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking balat na nakasuot ng malambot na puting blusa na may bahagyang manggas na tila sumasayaw sa bawat galaw, at itim na slacks na mahigpit sa baywang. Ang aking buhok ay maluwag na bumagsak na may bahagyang alon na sumasalamin sa sinag ng ilaw ng poste. Sa aking mga paa ay beige flats na madali kong isinusuot tuwing kailangan kong maglakad ng matagal.
Hawak-hawak ko ang sinaunang mapa na inilabas mula sa itim na kahon, habang si June ay tahimik na naglalakad sa tabi ko, nakaitim na hooded jacket at maong na medyo lumana, mata niya ay nakatuon sa bawat anino sa paligid. Mom, tingnan mo ito, bulong ni June habang pinapakita ang mga kakaibang marka sa mapa. Parang may mga lugar dito sa Batangas na hindi natin alam. Napatingin ako sa mapa at nakita ang mga simbolo ng mga sinaunang bahay, mga sagradong lugar, at mga daan na tila nag-uugnay sa isang misteryosong kwento. Siguro dito natin makikita ang mga sagot, sabi ko habang iniisip ang mga lihim na bumabalot sa aming pamilya. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga matang sumusunod sa amin mula sa dilim. May mga aninong tila mga bantay na handang sumilip sa aming mga kilos. June, kailangan nating mag-ingat, sabi ko ng mahina. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Tumango siya, alam ko po, Mama. Pero hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Biglang may narinig kaming malabong tunog ng motor na papalapit. Ang tunog ay pumuno sa katahimikan ng gabi, at ang mga ilaw ay naglabasan mula sa madilim na sulok. Isang lalaki ang bumaba sa motor, nakaitim na helmet na nakatakip ang mukha. Lumapit siya ng mabilis at tinanggal ang helmet. Ang mukha niya ay pamilyar, si Mang Rodel, ang kapitbahay na nagbigay sa amin ng dyaryo tungkol sa lihim na grupo. Sumunod kayo sa akin. May mga lugar ako na pwedeng ipakita sa inyo, sabi niya nang may pagmamadali. Sinundan namin siya papunta sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy na may mga antigong bagay sa loob. Sa gitna ng bahay, may isang malaking mesa na puno ng mga lumang dokumento, mapa at mga larawan. Dito nagtatago ang sagot sa mga tanong nyo, paliwanag ni Mang Rodel habang inilalabas ang isang lumang kahon na may mga dokumento. Habang tinitingnan namin ang mga lumang papel, napansin ko ang isang larawan ng isang pamilya na kahawig namin, pero may mga kakaibang simbolo sa paligid. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, habang hawak ang larawan. Ang pamilya nyo ay may koneksyon sa isang sinaunang samahan na nagbabantay sa mga lihim na ito, sagot ni Mang Rodel. At ang kahon na dala ni June ay susi sa pagpasa ng kanilang tungkulin. Habang nilalakad namin ang mga dokumento, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa amin. Mom, handa ka na ba? Tanong ni June ng seryoso. Huminga ako ng malalim, anak. Kahit ano pa ang dumating, hindi kita iiwan. Ngunit sa likod ng aming tapang, may isang malalim na misteryo pa rin na kailangang lutasin. Sino ba talaga ang mga tao sa likod ng mga aninong sumusunod sa amin? At ano ang tunay na dahilan ng pagdating namin sa bahaging ito ng aming buhay? Pagdating namin sa maliit na bahay ni Mang Rodel, ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Suot ko ang beige knit sweater na may malalambot na tela at navy blue na palda na dumadagundong sa bawat hakbang ko. Ang buhok ko ay nakatali ng maluwag na bun, may ilang hibla na malayang bumagsak sa likod ng liig ko. Sa paa ko ay simpleng brown loafers na nagbibigay ng komportabling lakad. Si June ay tahimik, nakasuot ng itim na hoodie at maong na medyo luma na. Hawak niya ang itim na kahon na tila may sariling buhay, parang nagsasabi ng mga lihim na hindi pa namin nauunawaan. Dito natin malalaman ang lahat, sabi ni Mang Rodel habang inilalabas ang mga lumang dokumento mula sa kahon. Isa-isa naming binasa ang mga sulat at larawan, mga larawan ng mga tao, na may mga kakaibang marka sa katawan, mga dokumento ng isang samahan na nagbabantay sa mga lihim ng pamilya namin. Ang pamilya nyo ay may matagal ng papel sa samahang ito, paliwanag ni Mang Rodel. At ang kahon na dala ni June ay simbolo ng inyong tungkulin bilang tagapagmana ng kanilang misyon. Habang tumatagal ang aming pag-aaral sa mga dokumento, napansin ko ang kakaibang kilabot sa aking katawan. Ang mga lihim na ito ay higit pa sa mga inaasahan ko. June, handa ka na ba para sa susunod na hakbang? Tanong ko habang hawak ang kanyang kamay. Tumango siya ng mahina. Pero natatakot ako. Umiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa, anak. Kasama mo ako sa bawat laban. Biglang may kumatok sa pinto. Ang tunog ay matalim at mabilis na para bang may nagmamadali. Buksan namin ang pinto at isang babaeng nakasuot ng pulang bestida ang nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay mahabang itim na tila bumabalot sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng misteryo. Maligayang pagdating, sabi niya ng may ngiti na hindi maabot ng puso. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin.
Ang babae ay tila may hawak sa aming kapalaran, at ang aming mundo ay unti-unting nagbabago. Habang pinagmamasdan ko siya, napaisip ako, ano ang tunay niyang layunin? Kaibigan ba siya o kaaway? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay na matuklasan sa mga susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Nilakad namin ni June ang madilim na daan papunta sa lumang bahay ng aming pamilya sa bayan ng Lipa. Suot ko ang aking paboritong kulay ube na blouse na may malambot na tela na sumasabay sa bawat galaw ng aking katawan at puting palda na abot ni, na may kasamang beige flats na komportable sa paglalakad. Ang buhok ko ay maluwag na may malalambot na alon na bumabagsak sa aking mga balikat. Si June naman ay nakasuot ng itim na hooded jacket at maong, hawak ang lumang kahon na puno ng mga lihim na pinapasa namin. Ang mga mata niya ay tila naglalaman ng mga kwento na hindi pa nasasabi. Pagdating namin sa bahay, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng aming mga ninuno, mga mukha na tila nakatanaw sa amin, naghihintay ng aming desisyon. Habang nilalakad namin ang hagdan, napansin ko ang mga detalye ng bahay, ang lumang kahoy na sahig na medyo umuungal sa bawat hakbang, ang mga bintanang may makapal na kortina na bahagyang hinahawi ng hangin, at ang lumang chandelier na nakasabit sa kisam, na nagbibigay ng malabong liwanag. Dumating kami sa isang silid na puno ng mga lumang libro at kasulatan. Sa gitna nito ay isang lamesa na may mga kakaibang simbolo na nakaukit sa ibabaw. Nilapag ni June ang kahon sa mesa at dahan-dahan itong binuksan. Mula rito, lumabas ang isang liwanag na tila bumalot sa buong silid. Anak, ito ang huling bahagi ng aming paglalakbay, sabi ko nang may mahina ngunit matatag na tinig. Ang lahat ng katotohanan ay nandito. Habang binabasa namin ang mga lumang kasulatan, unti-unting lumalabas ang mga lihim ng aming pamilya, mga kwento ng tapang, pagtataksil, at isang sumpa na bumabalot sa amin mula pa sa mga ninuno. Biglang may narinig kaming malalakas na yabag sa labas ng bahay, kasabay ng malamig na hangin na sumalubong sa amin. Dumarating na sila, bulong ni June. Tinignan ko siya ng may pag-aalala, ngunit pinisil ko ang kanyang kamay. Ano man ang mangyari, magkasama tayo rito. Sa dilim ng gabi, ang aming pamilya ay haharap sa pinakamalaking pagsubok, isang laban na maghubog sa aming kapalaran at maglalantad ng mga lihim na matagal nang itinago. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sino ba talaga ang mga anino na sumusunod sa amin? At ano ang tunay na layunin nila sa likod ng misteryo ng aming pamilya? Habang nakatayo kami sa harap ng lumang bahay na puno ng alaala ng pamilya, suot ko ang eleganteng cream-colored trench coat na mahigpit na nakatali sa baywang na nagpapakita ng mga banayad na kurba ng aking katawan. Ang aking itim na slacks ay kasabay ng beige na boots na may katamtamang takong na nagbibigay lakas sa bawat hakbang ko. Ang buhok ko ay maluwag na bumabagsak, tinatabingan ng malamig na hangin na dumadampi sa aking pisngi. Si June ay nakaitim na hooded jacket at maong, hawak ang itim na kahon na tila may sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang, ngunit may bakas ng pagod at takot. Mom, wika niya ng mahina, handa ka na ba? Alam kong ito na ang huli nating laban. Tumango ako, handa na ako, anak. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Biglang bumukas ang pinto ng bahay ng malakas, at isang malamig na hangin ang pumasok, nagpapalakas ng tensyon sa paligid. Sa loob ng dilim, may mga anino na dahan-dahang lumalapit, mga taong may suot na itim na damit, mukha nila ay natatakpan ng mga maskara. Handa na ba kayo sa katotohanan? Tanong ang isang malamig na boses mula sa dilim. Tumayo ako ng matatag, hawak ang kamay ni June. Ano man ang dulo nito, haharapin namin ng magkasama. Lumapit ang mga anino, at sa gitna nila ay ang babaeng may pulang damit na may mahabang itim na buhok, ang parehong babae na unang namin nakita sa unang hakbang ng aming paglalakbay. Ang inyong pamilya ay may tungkuling hindi basta-basta mawawala, sabi niya ng may ngiti na puno ng misteryo. Ngunit ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Biglang nagliwanag ang itim na kahon sa mga kamay ni June, at isang kakaibang enerhiya ang nag-uumapaw sa paligid namin. Anak, hawakan mo ang kamay ko, wika ko habang nararamdaman ang init ng enerhiya na dumadaloy mula sa kahon. Ang mundo sa paligid namin ay tila nagbago, ang mga anino ay naglaho, at isang bagong liwanag ang sumalubong sa amin. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, may isang lihim na nananatili, isang misteryo na patuloy na hahamon sa amin sa mga susunod na araw.
Habang hawak ko ang kamay ni June, napangiti ako sa kabila ng lahat ng pagsubok. Anak, ito lamang ang simula, bulong ko. At sa likod ng liwanag, may isang malamig na tawa ang umalinggaw, isang paalala na ang tunay na kwento ay hindi pa natatapos.